So this month of August, we are talking about getting empowered. At lahat po tayo ay kailangan natin na ma-empower ang ating pong buhay. Bakit po? Sapagkat ang ating pong strength na tinataglay, ito po ay may hangganan. Hindi po ito forever yung lakas po natin. Yan ay nakukonsume. Kapag tayo ay nagtatrabaho, kapag tayo humaharap sa mga pagsubok, kapag tayo ay humaharap sa mga difficulties, yan, minsan tayo ay nade-drain, tayo ay nanghihina. Sino dito ang inaamin niya sa kanyang sarili at sa harap ng Diyos na minsan siya ay nanghihina? Ayan. So kung kayo po ay hindi po nanghihina, ay ibig sabihin niyan, baka hindi po kayo tao, baka kayo po ay robot. Pero dahil tayo po ay mga tao na nilikha ng Diyos, tayo ay may hangganan ang lakas na ating pong tinataglay. Pero bagamat ang ating pong kalakasan ay mayroong hangganan ito at ito ay nauubos, meron namang Diyos na nagsusupply sa atin kapag tayo ay nanghihina. Siya yung magsusupply ng kalakasan sa ating buhay. So, ngayon pong umagang ito, ang pamagat po ng mensahe na i-share ko po sa bawat isa atin ay Receiving New Strength from God. Sino po dito ang gustong makatanggap ng panibagong kalakasan buhat sa Diyos? Yung pong iba, ang kalakasan po nila ay nasa jowa. Pagka nakikita daw nila ang kanyang jowa sa school, sila ay nagiging masigla at maging malakas. Yun ang mga nagkakaedad na mga seniors, laging may mga masasakit ang tuhod at masasakit ang likod at nirarayuma. Dahil may edad na daw ay nanghihina. Pero pag naabutan mo na yan noong papel na mayroon 3 ulo, biglang nalakas. Yung kulay green, kulay asol na 3 tao na may ulo. Alam niyo ho gayon? Biglang nalakas, biglang nasigla. Yung iba naman po, kapag daw sila ay nakaka-shot ng red horse, sila daw ay nalakas. No? But those strength is just a temporary strength na kapag nandyan lang, yung may pera, ikaw ay malakas, may jowa, masigla, mayroong iniinom, mayroong sigla, pero iba po yung lakas na ibinibigay ng lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Kung paano yung ating mga cellphone kapag na-dead-drain, kailangan po natin itong i-recharge para po ito ay magkaroon ng power. Kung paano yung po mga electricity natin, like yung mga machine. Kinakailangan din po nila na sila ay magkaroon din ng power. Sapagat hindi po ito aandar at hindi po ito gagana kung wala pong electricity o walang power. Gayon din po tayo. If we are powerless, hindi natin magagawa kung ano yung mga trabaho natin, yung mga gawain natin sa school, sa bahay, even sa ministry, even sa office kung ikaw ay may trabaho sa opisina. So, kailangan natin lahat ng kalakasan. Sabihin mo sa iyong katabi, you need to have a new strength from God. Sabi po sa aklat ng Isaiah chapter 40, verse 28 hanggang verse 31. Basahin po natin. Don't you know? Have not you heard? The Lord is the everlasting God. He created all the world. He never grows tired or weary. No one understands his thought. Verse 29. He gives power to the weak, and to those who have no might, increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Verse 31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles.
They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Yan pong binasa ko po sa inyo ay sulat ni Propeta Isaias na ang Israel po ay para bagang nagkakaroon siya ng pagtatampo sa Diyos na para bagang ang kanyang mga pinagdadaanan ay hindi pansin ng Diyos. Para bagang hindi yata alam ng Diyos ang mga aming pinagdadaanan at nangyayari sa aking buhay. Di ba minsan tayo ay gano'n? Alam kaya ng Lord na ako'y nagigipit ngayon? Alam kaya ng Diyos na ako'y nanghihina? Pero ang sabi po ni Isaiah sa bansang Israel, huwag ninyong isipin, huwag ninyong isaloob na hindi alam ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan ninyo ngayon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, alam ni Lord kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay. Yes. At sinabi po doon sa Tagalog, pag binasa ninyo yung Tagalog, sinabi po doon na, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ay walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha sa buong daigdig. Hindi siya napapagod. Yan. Ang sabi po niya. Hindi daw po napapagod. Pero tayo, napapagod tayo. Pero ang Diyos, hindi siya napapagod. So dito, kung gusto mo ng kalakasan, you have to understand and know kung saan ba ito nanggagaling. Saan ba nanggagaling ang tunay na kalakasan? Ang tunay na kalakasan ay nanggagaling hindi sa tanduay, hindi sa red horse, hindi sa alak, hindi sa material na bagay, nanggagaling po sa Diyos yung tunay pong kalakasan. He is the source of strength, of our strength, na ginagamit pag tayo nagtratrabaho, pag tayo ay haharap sa mga problema, pag tayo haharap sa mga iba't ibang mga pagsubok, difficulties sa ating pagsiserve sa Panginoon, kung tayo ay nanghihina, ang Diyos ang source. At ipinakilala dito na ang Diyos daw po ay hindi napapagod. Hindi po pwedeng maging source mo yung taong napapagod din pala naman. Saan siya kukuha ng lakas na ibibigay sa iyo kung isang tao ay wala ring lakas? Pero ang kalakasan ng Diyos, unlimited. Sabihin mo sa iyong katabi, unlimited ang kalakasan na nagmumula sa Diyos. Sinabi po doon na siya ang gumawa ng langit at lupa, siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Totoo, no? Pero bakit, pastor, no ikapitong araw ay si God ay nagpahinga? Ba't nagpahinga kung ang Diyos pala ay hindi napapagod? Di ba nilikha niya ang liwanag nung unang araw? Pangalawa ay ang langit at lupa. Pangatlo ay ang mga tala sa kalawakan, ang mga tanglaw. Pang-apat ay ang mga puno. At ang panglima ay ang mga hayop. At ang pang-anim ay ang tao. At ang ikapitong araw ay nagpahinga. Hindi kaya napagod si Lord, pastor, at ba't siya ay nagpahinga? I am telling you, sa bawat araw na gumagawa at kumikilos ang Diyos sa kanyang paglikha, ay nagpapakilala ang Diyos kung sino siya. Noong unang araw, ipinakilala ng Panginoon, sabi, let there be light, and there was light. Nagpakilala ang Diyos, siya ay Diyos ng kaliwanagan. He is the God of life. At sineperate niya ang kalawakan at ang lupa at tinawag niyang heaven and earth. So He is the God of heaven and earth. At pagkatapos nilikha niya ang galaxy, ginilikha niya ang mga tanglaw sa langit, di ba? And He is the God of the galaxy of all planets na nilikha ng Panginoon. At nilikha din niya ang mga puno, nilikha din niya ang mga hayop. At siya ang Diyos ng lahat ng nilikha. Pati mga hayop siya din. Di ba? At noong ika-6 na araw, nilikha niya ang tao. At siya ang Diyos ng sangkatauhan. Pero bakit? Siya ay nagpahinga noong ika-7 araw. Siya kaya ay napagod? Alam niyo po, gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Kaya sa ika-7 araw, ipinakikita dito ng Panginoon na siya ang Diyos ng kapahingahan. Sabihin mo sa iyong katabi, ang ating Diyos ay Diyos ng kapahinga.
Kaya nga 6 na araw na nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa ika-7 araw siya ay namahinga at ibinless niya ang araw na ito. Hindi dahil napagod siya, kundi alam niya na ang tao na kanyang itatalaga, na siyang mamamahala sa buong daigdig na kanyang nilikha, ay darating ang araw, ito ay mapapagod at kailangan niya ng kalakasan. Kaya ang Panginoon ay nagtakda ng araw ng pamamahinga. Para ano? Para ma-restore ang kanyang kalakasan. Para siya ay bigyang muli ng panibagong sigla at kalakasan. That's why God is always inviting us to those who are burdened and heavy laden, and I will give you rest. He is the God of rest. Kaya ang ating pong Diyos, pag ikaw ay naglingkod sa Kanya, hindi ka niya bibigyan ng kapaguran. Ang religion ay nagbibigay ng kapaguran sa mga tao. Do this, do that. O nagkasala ka, o magdasal ka ng 50 ganito, paulit-ulit na ganito. Maglakad ka ng paluhod, pamula doon hanggang dito. O ikaw ay makasalanan, o naglakad ka pamula Kalasyaw hanggang doon sa Manawag, tapos balik kang lakad. Di, pagod ka na nga. Dahil sa marami mong kasalanan, tapos lalo ka pang napagod. Ang religion, yan ho ay nagbibigay ng kapaguran. Lahat puro gawa, gawa, gawa. Para ano? Baka sakali na ikaw ay maligtas at mapatawad sa iyong kasalanan. Hindi pa sure kung ligtas ba. Pero puro work, work, work. Pero nung si Jesus po ay dumating dito sa mundo, ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. Those who are burdened and heavy laden. Sabi, take my yoke and then learn from me. Yun pong yoke, tinutukoy doon ng Panginoon, bagamat yan ay sumisimbolo doon sa inilalagay sa likod ng baka o kalabaw para hilahin po yung pang-araro, ay yan ay kumakatawan sa mga teachings ng mga Hudyo na sa sobrang daming mga kautusan na dapat sundin, nakakapagod po talaga na sundin yung mga utos-utos na yun. Imagine nyo yun, 613 commandments ang utos na yon na napakahirap sundin. Ang daming mga pasanin. Pero ang sabi ng Panginoon, pasanin ninyong aking pamatok at mag-aral kayo sa akin at kayo ay makakatanggap ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. So ibig sabihin, marami po sa atin dito pagod na ang inyong kaluluwa. Hindi lamang ang katawan natin ang napapagod dito. Hindi lamang po ang ating physical body ang napapagod, pati ang ating kaluluwa napapagod din. Kapag nakakarinig ka ng mga negative, ng mga balita, ng mga bad news, kapag ikaw ay nakaka-encounter ng mga depression, kaya yung iba ay nagpapakamatay. Yung iba ay umiinom na lang ng sleeping pills para makatulog sila. Yung iba naglalasing para ma-immune ang kanilang katawan. Then, akala nila, doon matatagpuan ang lakas na kanilang hinahanap. Pero, we are blessed here. Bakit? Because the Lord directed us to Him. Siya ang original at siya po ang tunay na source of strength na kailangan natin sa buhay natin. Now, dito sa binasa ko po sa inyong verse, ay kinakailangan may 3 mahalagang bagay na dapat ay gawin mo para ikaw ay makatanggap ng kalakasan buhat sa Diyos. Una na kailangan mong gawin ay you have to understand that only God is the source of strength you need. Yun muna. Kailangan malaman mo na sa Diyos nanggagaling ang lakas na iyong kailangan. Pangalawa, itong dapat mong makita diyan sa verse na binasa po natin. Your strength is limited and you should not rely on it. Kasi ganito yan. Di ba? Sabi, bata pa ako, hindi ko kailangan yung mga ganyan-ganyan. I'm still young. Kaya ko pang umakyat ng 7 bundok. Kaya ko pang mag-jogging, papunta doon, papunta dito. Kaya ko pang magbuhat ng 1 sakong bigas. So, ikaw ay nananangan sa iyong strength. At
kahit daw bata, di ba? Kahit kabataan, di ba? Ang sabi ng Biblia, napapagod. Sabihin mo sa iyong katabi, aminin mo, napapagod ka rin. So, we have to accept na kahit tayo, bata, napapagod tayo. So, pastor, bata-bata pa ako para makakaakyat pa ako sa third floor. Pero kahit daw po kabataan, ang sabi ng salita ng Diyos, kahit kabataan, di ba? Sabi, ay nanghihina at napapagod din. Sabi ng verse 29, di ba? Kahit kabataan, nanghihina at napapagod din. So, hindi pala lisensya ang pagiging bata, di ba? Para pagkunan ng kalakasan. Bata pa yan, malakas pa. Dami ko pong mga kilala din siguro, makilala nyo na batang-bata pa, dami ng mga sakit. So, ibig sabihin, hindi yung pagiging bata pala talaga ang source ng strength si Lord din. Ang pangatlong makikita natin dyan, mga kapatid, kung gusto mo makatanggap ng kalakasan buhat sa Diyos is, you have to learn how to wait on Him. You have to learn how to wait upon the Lord. So, huwag trabaho, huwag laging maging workaholic. Hindi ko sinabing huwag magtrabaho. Kaya lang, tayong iba, napaka-workaholic. Para bagang galit na galit lagi sa habol ng habol sa pera. Pastor, kung hindi ako gagawa, kung hindi ako kikilos, hindi ako, paano ang aming mga pangailangan? Sabihin mo sa iyong katabi, hayaan mong ang blessing ang humabol sa iyo. Huwag ikaw ang habol ng habol sa pagpapala. You know, church, ako po sa aking sarili ay patuloy ko pong natututunan kung paanong maghintay or mag-wait upon the Lord. When you wait upon the Lord, He will come and strengthen you, and also the blessing will find you. Pero kung ay habol ang habol, hindi mo alam, baka hindi ka abutan ng blessing. Lagi kang nagmamadali. Minsan, hinahanap ka na, ay nako, wala pala dito, umalis, kaalis lang. Yung pala, may ibibigay palang blessing. Alam nyo, mga kapatid, sabihin mo nga siya, katabi, learn to wait on the Lord. Halimbawa, may pangangailangan ka, nako, balisa ka na, ang gagawin ko, wala pa rin, hindi pa nadating. Makapagsangla na nga, makapangutang na nga, ganito, ganyan. Tapos nung mga kapangutang ka na, saka dumating. Sayang, naghintay ka muna sana ng konti. So, ano pong ibig kong sabihin? Kapag ikaw ay nag-i-stay in the presence of God, si Lord yung nagtatawag ng blessing para ilapit sa iyo. Kami po, mag-asawa, ako magte-testify. Itong taon na ito, kami po ay mayroong commitment kay Lord. Kasi hindi lamang po naman dito sa Pangasinan ang amin pong pinupuntahan na mini-mentor. Lawag, Ilocos, Sur and North, and Baguio. Yan, yung mga part po na yan, na mga pastor, ay ipinagkatiwala po sa atin. Kaya lang, yung pong pagpunta doon, very expensive ho. At saka pag magkakanta ho kami ng mga mentoring, sabi ko, wala na silang gagastusin. Tayo nang gagastos lahat, papakain natin yung mga tao in our own expense. Panata namin yung kay Lord. Ngayon, ang problema ito, saan naman ako kukuha? Lord, ano bang ginagawa ko? Nagpe-pray lang ako sa Panginoon. Sa Kanya ko sinasabi, Lord, kung ito ay galing sa iyo, you will provide for this movement, for this event. Alam niyo, yung una namin ginawa, nag-provide si Lord. Doon, nung pupunta kami ng Lawag. Tapos nag-request din yung Sur, nag-provide din si Lord. Ngayon, ito naman, yung itong August, pupunta din kami dyan sa katapusan. Siyempre, sa amin kami din ang magpo-provide doon in our own expense. Sabi ko, tuloy ko kaya o hindi na lang kaya? Tuloy ko kaya. Pupunta pa kami ng Vietnam dahil attend kami ng conference. Huwag na kaya o tuloy ko kaya? Parang he loves me na. But I learned how to wait upon the Lord. I preach faith, I speak life, I give hope do sa mga tao na ko po mag-share
ng salita ng Diyos. At saka kapag ka po tayo ay may mga pangailangan, hindi natin kailangan magparinig sa tao. Di ba? Buti po kayo, sister, may masarap na ulam. Favorite ko yun. Uy, alam mo, ang ganda ng bag mo. Ganyan ang pinagpe-pray ko kay Lord. Wag mo nang huwag ka na magparihingin mo na lang. Hindi namin kasi yun eh. Kumbaga, nakasanayan yung ganun. We are just straight to the Lord. Doon namin sinasabi ang Alam niyo po mga kapatid, doon ko napatunayan na kahit saan ka pala naandun, God can provide everything you need. Pagkatapos ng mga session na hapon na picturean, may lumapit ho sa akin, hindi ko kilala. May iniabot sa akin. Akala ko kung papel. Aba, pagbukas ko kakapal. Dollar. Dollar. I'm not expecting that. Pero bago mangyari yun, ako muna yung nag-pray sa Lord. I waited upon the Lord. Lord, kung ito talaga ay sa iyo, itutuloy mo and you will provide for it. Pagbaba ko pala, dahil ang amin nasa 13, nasa 13th floor. Yung aming session hall ay nasa 3rd floor. Pagbaba ko. Bigla akong may lumapit sa akin. And she gave money to me. I am not asking for her. Hindi ko kakilala yung tao Sabi ko, talagang alam ng Diyos ang ating mga sitwasyon. Yes, basahin nyo ang Isaiah chapter 40, verse 27. Huwag mong isipin na hindi alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Pag binasa nyo yung 27, di yan. 26, 27. Sinabi po yun doon sa Isaiah. Huwag mong isipin, huwag mong akalain, hindi alam ng Diyos yung sitwasyon mo. Sabihin mo sa iyong katabi, alam ng Diyos. Kaya huwag kang magparinig sa akin. Sa Kanya ka magparinig. Sabi nung isang batang nagpre-pray, Panginoon, bigyan niyo po ako ng iPhone at bagong sapatos at bagong damit, tsaka po, bagong relo. Sabi nung kanyang nanay, anak, hinahin naman ang pagdadasal. Hindi naman bingi ang Diyos Ay, uho nga. Ay, ang tatay. Sa tatay niya pala nagpaparinig. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pa nagpe-pray, alam na ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Ang kailangan mo lang, you have to learn to wait upon the Lord. Sabi, those who wait upon the Lord will renew their strength. Mababago ang iyong isip, mababago ang iyong lakas, mababago ang iyong pananaw sa buhay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, panahon na para hindi lang isip mo ang ma-renew. Pati lakas mo ma-renew. Una, ma-renew ang iyong isip, dapat yung pananaw mo, dapat ma-renew. Kasi ganito yan. Kung ako hindi magtatrabaho sa araw ng linggo, paano kami kakain? Anong kakainin namin, Pastor? Dapat mabago ang iyong isip. Change the way you think. Di ba sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, alam niyo po mga kapatid, sa mga ganong bagay ay tayo natututo. At ito ay magfo-flow ito sa iyo naturally. Kapag natuto kang magtiwala sa Diyos, little by little, minsan talagang kakabahan ka din naman nga di ba? Pero as you learn how to wait upon the Lord, hintay-hintay lang, papadatingin ni Lord yan. Of course, meron pong 4 na paraan para po tayo ay makakonect sa Diyos at makatanggap ng kalakasan. So I will share to you 3 basic things. In fact, ito po ay common, very common. If you are believers of Christ, these are very common to each every one of us. Lagi na nating naririnig. Maring familiar ito sa atin. Pero most neglected of the majority of the believers. Very common, pero sometimes ito ay very neglected ng marami.
Konti lang talaga yung gumagawa nito. Kaya konti din lang yung nakakatanggap ng benepisyo. Okay, so are you ready? Yan, I will share to you ways to receive new strength from God. Number 1, you have to connect with God through prayer. So para makatanggap ka ng kalakasan buhat sa Diyos, syempre kukonect ka. Halimbawa, yan, meron tayo namang kuryente dito. Tapos, nalobat ka. Hindi naman po pwedeng basta na lamang yun mapupuno kung ipapatong mo lamang yun diyan ng karga, di ba? Kailangan humanap ka ng wire, extension wire, o charger na may wire, siyempre, para mula doon sa mismong pinaka-main ng source of power, may transfer yung electricity sa iyong phone, kailangan mo nang magko-connect. Okay po ba ninyo? Kailangan nang magko-connect. Gayon din, mga kapatid, the first thing that we have to do or we must do para makakonect tayo kay Lord ay yung ikaw ay manalangin kahit saan ka nandoon. Kahit nasa eroplano, kahit nasa sasakyan, nasa banyo, nasa jeep, o nasa ospital, o nasa tindahan. You can connect to Him. Dahil ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. Pero paano ka makakakonect sa Kanya? When you talk to Him, when you pray to Him, ikaw ay connected. Ikaw ay nakakonect sa Kanya kung ikaw ay nakikipag-conversation, nakikipag-usap sa Lord. Yung mga disciples ni Jesus, palibhasa nakaka-encounter po sila ng maraming mga pagsubok, mga persecutions. Ang hirap po ng kanilang situation na hinaharap. Sila ay nagmi-mission pero maraming mga persecution to stop them in sharing the gospel. So ang ginawa po ng mga disciples, dahil nga nakakapanghina pag may mga pagsubok, diga? Pag may mga problema, lalo na ikaw ay mayroong mga gustong gawin tapos daming mga kumukontra-kontra sa iyo. Parang ayaw mo na magpatuloy, di ba? Pero paano nila na-overcome yung ganun pong sitwasyon? Doon po sa Acts chapter 4, verse 31, ano bang ginawa nila? Sila ay nag-pray. Nag-pray po sila, nanalangin sila. And then, right after na sila ay makapag-pray, what happened? Na-shake yung place na kanilang kinalalagyan, na puno sila ng Espiritu, nagkaroon sila ng boldness, nagkaroon sila ng power, nagkaroon sila ng energy to share the word to other people. So, ibig sabihin, pwedeng ikaw ay estudyante, o ikaw ay negosyante, o ikaw ay ahente, o pahinante, o pasyente. Pag nag-pray ka kay Lord, siguradong bibigyan ka ng Lord ng kalakasan. Me, as a pastor, kailangan ko mag-pray. Dahil kailangan ko ng kalakasan para magawa ko yung aking duty as pastor. Hindi naman ako pastor. Ako ay isang negosyante. Kailangan mo ding mag-pray para maisagawa mo yung iyong trabaho ng ayos. I'm a professional. Kailangan mo ring mag-pray so that you can perform your profession ng maayos sa tulong ng Diyos. Sabi ng Panginoon, it is not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Sabi ng Zechariah chapter 4, verse 6. Ang tagumpay ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng lakas ng tao o galing ng tao, kundi sa tulong ko lamang. So, paano siya tutulong? Paano tayo kukunik kay Lord? Di kausapin mo siya, hingin mo ang kanyang tulong, tumawag ka sa kanya. Si Samson, siya po ay kilalang malakas. He is an ordinary person, pero lumalakas lang siya dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. Pag wala sa kanyang Espiritu ng Diyos, siya ay katulad din lang ng ordinaryong taong mahina. So, kapag mayroong kailangan siyang trabahuhin at gawin,
kailangan niyang i-accomplish ang kanyang mission, papalakasin siya ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga lang, dahil sa kanyang kahinaan at nagawang pagkakamali o pagsuway sa Panginoon, nawala yung strength sa kanya, di ba? Naalis yung Espiritu ng Diyos at siya po'y nanghina hanggang siya ay naging slave, siya ay nabulag, at siya po ay nahirapan dahil nakulong siya. Ngayon po, nung siya po ay nakakulong na, pag binasa niyo po yung Judges chapter 16, verse 28. Just read for yourself and I will tell you the story. Kung inyong alam yung istorya yan, di mas maganda. At least, familiar kayo. Si Samson na dating malakas, si Samson na dating nagagawa niya yung mga extraordinaryong bagay. Dumating yung time na siya ay nandun sa dark moment ng kanyang buhay. Negative, zero. He's in a dark situation. Yung bang wala ng pag-asa pa. Pero nung time na yon, nag-pray siya kay God. Lord, give me strength. Palakasin mo ako. Palakasin mo po ako. Ano kanyang pinag-pray? Nag-pray siya, nabigyan muli. Magkaroon uli siya ng kalakasan. And you know what happened to him right after siya mag-pray? Pinalakas muli siya ng Lord. The Lord restored his strength. At alam niyo po, to make long story short, yung ginawa ni Samson, nung pinakahuling kangayugto ng kanyang buhay ay mas higit pa, 10 times better kaysa doon sa na-accomplish niya. Mas madami at mas matindi ang kanyang naka-accomplish kaysa noong nagtitiwala pa siya sa sarili lang niyang lakas. Mas marami siyang accomplishment na nagawa nung siya ay nagdepende sa lakas ng Diyos nung mag-pray siya. Minsan, nagdidepende ka sa talino mo o galing mo sa sarili mong diskarte. Pero minsan, sumasablay tayo. Di ba? Pero kapag nagtiwala ka sa lakas ng Diyos, you will never be disappointed. Amen? You will accomplish much, 10 times better than trusting with your own strength. Mas maganda, magtiwala ka sa lakas ng Diyos. So, si Jesus, mga kapatid, He is always dependent on the power of God. Kaya pansinin ninyo, si Jesus, bago siya humayo, pumunta kung saan-saan, mag-minister, meron muna siyang ginagawa. Dahil alam ni Jesus na hindi niya kayang gawin yung kanyang misyon dito sa mundo without the strength, without a new strength coming from God. Alam niyo po ang ginagawa niya? Mark chapter 1, verse 35. Ano ang nakalagay doon? Madilim-dilim pa daw. Pumupunta na siya sa ilang. At ano ginagawa niya doon? Nabili ng pandesal. Yung ga? Hindi ho. Ayaw kasi dito madilim-dilim pa. Pupunta doon sa bibili ng pandesal. Tayo, gayon. Pero si Jesus, madilim-dilim pa, sabi ng Mark chapter 1 verse 35, nabangon na very early in the morning. Siya po ay bumabangon. Pumupunta siya sa isang place na tahimik. At anong ginagawa niya? Doon, he was praying there. Siya pala'y nananalangin. So, yan ang sikreto ng Lord. Kaya pala, makapangyarihan siya. Kaya pala, kahit may mga pagsubok at may mga persecution, daming pressure, meron siyang lakas. Paano siya nakatagal? Pamula alas 9 hanggang alas 12 hanggang alas 3 na fulfill niya yung inihula sa kasulatan. Nakapako siya doon sa krus. Paano nabuhat yung krus na yun? Pamula Jerusalem hanggang doon sa Golgotha. Nakakapagod ho yun. Tapos pinapalo-palo pa. Alam niyo po, before that happened, nag-pray si Jesus saan? Sa Gethsemane. And God strengthened him. And God gave him more strength para mabuhat niya yung krus. Para
magawa niya kung ano yung ipinapagawa sa kanya ng Ama at mapulpil niya ang kanyang mission. Alam niyo po mga kapatid, hindi natin mapupulpil kung ano ang mission na ipinapagawa sa atin ng Diyos without the power, without the strength coming from the Lord. At yung strength na yun ay darating lang sa atin when we connect with God through prayer. Walang iba. Prayer lang. Pangalawa pong paraan para tumulay papunta sa atin yung new strength is by honoring God through praise and worship. Through honoring God sa pamamagitan ng pagpupuri at saka pagsamba. Bakit tayo ay umaawit sa Panginoon? Bakit tayo ay nagpupuri sa Kanya? This is not just a religious activities na kakanta, may praise and worship. Kaya po natin yan ginagawa. Siyempre, una, gusto nating luwalhatiin at parangalan ng Diyos. Pero sa totoo lang, mga kapatid, kahit tayo ay hindi magpuri, kahit hindi tayo sumamba sa Kanya, walang mawawala sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Naniniwala kayo? Kahit hindi ka kumanta, hindi mo pwedeng takutin. Sige Lord, pag hindi mo ibinigay ang gusto ko, sige, hindi na ako mag-worship, hindi na rin ako kakanta. Mababawasan ba ang pagka-Diyos ng Diyos? Hindi. May mawawala ba sa Diyos kung hindi ka sasamba at hindi ka magpupuri? Wala. Pero sa'yo, maraming mawawala. Yung binipisyo na kapag ikaw ay sumasamba at nagpupuri sa Kanya. O bibigyan kayo ng isang halimbawa ha, sa Exodus 23:25. Ako lamang ang Diyos na inyong sasambahin. At kung magkagayon, ha, kayo ay magiging masagana sa tubig at inumin at ilalayo ko kayo sa anumang sakit. So kita niyo yung benepisyo pag sumasamba ka, ay nilalayo ka pala ng Diyos sa sakit. At ipinoprovide ng Diyos ang iyong pangailangan. Pero tayo ay sumasamba, hindi lang naman dahil para i-provide ng Diyos ang ating mga pangailangan. Sumasamba tayo dahil ito talaga yung purpose ng Diyos kung bakit niya tayo po nilikha. Pero sa totoo lang, kapag nagsasamba ka sa Panginoon, umaawit ka sa Kanya, kumukonek ka sa Kanya, at yung power ng Lord, tinatransfer niya sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang presence. Sino po dito yung pag umaawit kayo sa Panginoon ay may nararamdaman kayong kakaiba? Yung taimtim na pagkanta ha, hindi yung kumakanta ka lang na parang nagbabasa ng pasyon na si Judas ay madulas, tatlong balbasang nalagas. Nakakarinig kayo ng ganon? Ay, may lamok! Ay, may pusang tumalon. Hindi yun ang worship. Ha? Ang talagang pag-worship, yung ikaw nakakonect sa Panginoon, nakasentro ang iyong puso, ang iyong isip, sa Kanya. Oh. Si David nanghina. Si David po ay isang matapang na sundalo. Pero nanghina din siya. Inaamin niya sa kanyang mga writings na siya din ay nanghihina. Pero ang napansin ko, papaano siya lagi lumalakas. Nabasa niyo po ba yung story ni David na noong umuwi siya sa kanila, nawala yung mga pamilya niya, kinakidnap, ubus ang lahat ng mga gamit, sunog ang bahay. Try to imagine that. Excited silang umuwi. Yan ay nasa 1 Samuel, I think, chapter 30, verse 6. Excited silang umuwi. Pag-uwi, wala ang kanilang pamilya, sunog ang bahay, nanakawan. Sabi nga manakawan ka na ng 10 beses. Okay lang, huwag ka lang masunugan. Yung mga yon, nasunugan na, nanakawan pa. Anong saklap nung nangyari sa kanyang yun? At isa pa, sinisisi siya doon sa mga nangyari sa kanila. Yan, kasama-sama na dyan kay David na yan ang napala natin. At gusto na siyang batuhin. Imagine nyo po, paano niya natayuan yun? Saan siya humugot ng kalakasan? Paano niya na-overcome lahat ng mga pressure na yun? Imagine, siguro kung ako nasa sitwasyon, parang gusto ko nang matunaw o lumubog na ako sa ilalim ng lupa at ayaw ko nang lumitaw. Yung sinisisi ka dahil sa mga nangyaring yun. Ha? But David found strength. Diba sabi ng 1 Samuel chapter 30 verse 6. But David found strength in the Lord his God. Now, basahin natin yung Psalms 42 verse 1 and 2. Itong sabi ni David,
Here is His secret. As a deer longs for a stream of cool water, so I long for you, O God. Nauuhaw siya sa Diyos. Ha? Tingnan ninyo yung verse 2. I thirst for you, the living God. When can I go and worship in your presence? When can I go and worship in your presence? Alam niyo po mga kapatid, pagkalinggo tayo ay pumupunta dito, tayo ay nagwo-worship kay Lord. At sa ating pag-worship sa Kanya, ito ay isang way para makakonect tayo. At pag tayo ay nagwo-worship, yung presence ng Lord, yun naman yung ating pag-awit, buong pusong pag-awit sa Diyos, pagsamba sa Kanya, na ginagawa nating handog, ginagantihan naman tayo ng presence niya, ng kalakasan, ng peace, ng energy. Napansin nyo, pag maganda yung praise and worship, diga? Nakaka-revive, nakakalakas din. Pag papatay-patay yung kanta, pati ko, para patay ka din dito. Kaya dapat po, ang ating pong worship lagi, hindi yung parang funeral service. Dapat yung revival service, yung nakakabuhay ba? Ang mga kanta, ang pag-worship, nakaka-lift up ng spirit. Kaya yung mga tao pupunta dito para mag-worship, marirevive yung mga yan at lalakas. Pag uwi, may kalakasan. Kinabukasan, may panibagong siglang magagamit sa trabaho, sa school, sa kung saan man sila pupunta. Yan po ang dapat nating maintindihan. Every time na tayo ay pumupunta sa church, tayo ay sumasamba, nag-aalay ng papuri sa Diyos, pero ginagantihan tayo ng Lord ng kanyang presensya. At yung kanyang presensya, yun ang nagpapalakas sa ating buhay. So that you can keep going and going. Diba? Si Job, nakaranas po siya ng iba't ibang problema. Pinakamatindi na yata yun sa mga istorya ng Bible. Siya ay pinakamayaman na tao ng kanyang panahon. Pero, mapapansin po ninyo, hindi siya exempted sa pagsubok. Kahit godly person ka, you are not exempted to any trials and difficulties sa mundo. Kasi nandito pa tayo sa mundo Pero ito naman ang maganda, ha? Ganun pala, pastor. Ba't pa tayo pa nag-church? Ba't kailangan pa natin magpaka-godly, magpaka-banal, magpakalapit sa Diyos? Kung yung pala naman, nakakaranas din ng pagsubok yung mga godly, tsaka yung katulad ng ungodly, parehas lang. Ay tatanungin ko po kayo, kung lahat ng tao nakakaranas ng pagsubok, alin ang mas gusto mo? Yung ikaw ay nasa Diyos o yung ikaw ay wala sa Diyos? Yes, parehas nakakaparanas ng mga pagsubok. Pero paano humarap sa pagsubok yung mga walang Diyos? Mga disconnected sa Diyos. Pag mayroong problema sa marriage, maghihiwalay. Pag may problema sa trabaho, mag-aawol. Ganun. Pag may problema sa barangay, mamamaril. Ganun, di ba? Pero pag ikaw ay nasa Panginoon at may relationship ka kay Lord, ibang paraan ang iyong pagharap sa problema. The way kang humarap sa problema, mayroon kang ibang pananaw at ibang kaparaanan. Humaharap ka sa mga pagsubok in a godly way. Hindi sa way ng mga taga-mundo, kundi sa way na naaayon sa kanyang mga banal na salita. Kaya pagka ikaw ay may mga pagsubok at may problema, you have a great advantage kung ikaw ay connected sa Diyos. So imagine mo po, si Job, sunod-sunod. Sa loob lamang ng isang araw, lahat ng mga kabuhayan niya parang nawala lahat. Parang dinaanan ng malas. Pero paano niya hinarap yung ganong situation? Paano niya napagtagumpayan yung mga dumating sa kanya mga problema na yun? Ano po ang sabi ng Job chapter 1 verse 20? Tumayo si Job. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong hayaan na padapain ka ng problema, padapain ka ng kahirapan, padapain ka ng anumang mga pagsubok sa buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, tumayo ka. Stand as a man. Stand as a child of God. Tumayo ka. Sabi doon, pinunit niya ang kanyang damit at nag-ahit ng old skin niya pagkatapos nagpatira pa. Ibig sabihin, nag-worship. He worshiped the Lord. Sa English, siya ay sumamba
sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan, sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang babawi. Purihin si Yahweh. O, kita ninyo, nag-praise and worship siya. Nag-praise, nag-worship. At ano ang kasunod? Grabe yun, ano? Grabe. Pero, alam niyo ang naging bunga ng pag-worship niya? Pinalakas siya ng Diyos, pinatatag siya. At sa bandang huli, ang sabi ng Job, chapter 42, verse 10, bagamat nawala lahat sa kanya, pero ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya at dinoble pa. Amen? Yes. Sabi ng Job, chapter 42, verse 10. Kita ninyo yung nagagawa ng ating mga pagsamba at pagpupuri after Job had prayed for his friends. Kasi pinersecute din siya ng mga kaibigan. Pala mo sa pagbuburn again. Ano? Ngayon? Pero ang ginawa niya, instead na gumanti, pinag-pray na lang yung mga nagpe-persecute sa kanya. Huwag nating silang kalaban, hayaan nyo na lang silang mag-persecute sa atin. Sabi, pray them, bless them. Ganun ang ginawa ni Job. Yung mga umaatake sa kanya, nagsasablita ng mga negative, pinag-pray na lang niya sa Panginoon. Sa halip na ubusin niya ang kanyang energy sa sasagot doon sa mga comment section at sa mga basher, pag-pray mo lang, bahala ka na sa kanila. Minsan kasi tayo, inuubos natin ang ating energy doon sa pagsagot sa mga comments, sa mga bashers, at sa salita ng mga negative sa atin. Yan nyo sila lang ang mapagod. Let's ignore them. Ipag-pray na lamang natin. At ano sabi, pagkatapos mag-pray, the Lord restored His prosperity. Sa ibang translation, the Lord restored everything that He had and doubled His possession. Sabihin mo sa iyong katabi, pag ikaw pala ay nagpuri at sumamba sa Diyos, lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos at dodoblehin pa niya. Yes! Palapakan natin ang Lord. Kita po ninyo. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag mong hahayaan na lilipas ang araw na hindi ka nakasasamba at nakapagpupuri sa kanyang pangalan. Yes, pwedeng pagkagising natin sa umaga, kung parang tinatamad pa tayong mag-pray, tinatapad pa tayo, wala pa tayong gana mag-devotion, magpatugtog kayo ng worship song. At mapapansin ninyo, bigla kayong malilip up ang iyong spirit. Sabayan ninyo yung worship song ng kayo ay nagpre-pray. And you will feel something inside you. The lion spirit will arise inside you. Di ba? Kumbaga, ikaw ay magkakaroon ka ng tapang at lakas. Papalakasin ka ng espiritu ng Diyos. And that is our secret. Pagka kami nangihina, pupuri lang kami, sasamba kami kay Lord. Lalakas ang aming buhay. Wala namang ibang paraan Mananalangin, sasamba sa Diyos. Ayun. Then, pangatlong paraan, para may transfer sa atin ni Lord yung kanyang strength so that we will have a new strength coming from Him. Kailangan natin yung regular reading of God's Word. Kailangan nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Baka naman po tayo ay puro na lang mga comment, mga binabasa natin, yung mga comment sa mga reels, comment sa mga... Pagka doon, ating panahon, inubos lang natin doon, ma-absorb mo yung mga basura mula sa mga negative people. Pag inabsorb mo yan, maapektuhan ang iyong damdamin. Maapektuhan ang iyong mga desisyon. Maapektuhan ang iyong mga plano sa buhay. Sometimes, it can paralyze you. Lalo na pag nakabasa ka ng mga comment. Nag-post ka ng iyong mga niluluto. Hindi tama ang iyong pagluluto. Hindi masarap ang amoy. Huwag na ako magluto. Naapektuhan ka na ng mga nag-comment sa iyo. Kaya, alam niyo po, mga kapatid, para tayo ay lumakas, ang isa pang paraan, aside doon sa tayo mananalangin, magsasamba sa Diyos, kailangan din natin ang kalakasan na nagagaling sa kanyang mga salita. Ang sabi po
ng Romans chapter 15, verse 4, basahin natin. Anumang nasa kasulatan, noon pa mang una. Ibig sabihin, kahit matagal na yan na nakasulat dyan sa Bible, meron pang bisa. Sabihin mo sa iyong katabi, ang mga salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Hindi yan napapanis. Hindi katulad ng gamot, pagka may ano yan lifespan yan may expiry date. Pag yan ay lumampas na doon sa date, kung saan hanggang doon lang yung expiration niya, hindi na siya makakagaling. Pwedeng makasama pa sa iyong kalusugan. Kasi nga, merong expiration ang mga gamot. Gayon din ang mga pagkain, merong expiration. But, the Word of God has no expiration. Kahit yan ay matagal na, may bisa iyan. Kahit sa panahong ito, kahit tayo nasa millennium age na ngayon, o digital age, pa yan. Kahit pa ikaw ay Gen Z, kahit pa ikaw ay Alpha o Beta o BHS o ano ka man, ano pa bang mga term yan na tawag sa inyo, applicable ito sa lahat ng tao. Yung salita ng Diyos. Sabi po doon, anumang nasa kasulatan noon pa mang una, ay nasulat sa ikakatuto natin. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa. Bakit? Bakit daw lumalakas ang loob at nagkakaroon ng pag-asa? Kailan yun? Kapag binabasa natin ang mga aral na natatagpuan dito. Gusto mo bang lumakas? Instead na makipagchismisan ka kung kani-kanino, makipag-usap ka sa salita ng Diyos. Kahit 15 minutes, magbasa ka. 15 minutes a day, matatapos mo na ang buong scripture sa loob ng isang taon. Yan ay enough para ang iyong kaluluwa ay masustain. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay o sa natural food, yung iba puro pagkain. Uy, attend ka ng small group, cell group, fellowship, may pagkain ba dyan? Mga mag-aaral tayong salita ng Diyos. Akala ko may pagkain. Alam niyo po mga kapatid, hindi lamang po ang ating tiyan o ang ating katawang pisikal ang dapat natin pakainin araw-araw para lumakas. Yes, kailangan ng ating katawan ang food. Pag hindi ka kumain, hindi ka makakapag-perform ng ayos sa iyong work. Hindi ka makakapag-perform ng ayos sa school. Hindi ka makapag-perform ng ayos sa iyong trabaho kung ikaw ay gutom. Pero kung ang kaluluwa mo ang gutom at hinang-hina, gayon din. Hindi ka din makakapag-perform ng ayos. Kaya sabi ng Matthew chapter 4, verse 4, basahin natin. Ano daw? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi saan? Bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Araw-araw laging may salita tayong naririnig. Mula sa magkaibang bibig. Bibig ng kaaway at bibig na galing sa Diyos. Paano mo malalaman kung yung salitang yun ay salitang namumutawi sa bibig ng Diyos o salitang namumutawi sa bibig ng kaaway? Kailangan ma-discern natin. Naku, hindi pinakikinggan ng Diyos ang prayer mo. Walang mapapala dyan sa pagbo-born again. Naku, hindi ka makakapasa sa pag-aaral mo. Naku, wala kang maibabayad sa utang mo. Pag mga ganyang mga negative. Those words are not words that comes from the mouth of God. Yung mga nakaka-distract, nakaka-discourage, nakaka-degrade ng buhay, nakaka-paralyze, those words are not coming from the mouth of God. But, the word that comes from the mouth of God is different. It gives hope. The word that comes from the mouth of God gives hope, gives life, brings healing, brings restoration, brings comfort, peace. Kaya kapag naririnig mo yon,
nagkakaroon ka ng kalakasan at nagkakaroon ka ng strength to move forward kasi napanghahawakan mo siya. Kaya sabi ng Lord, man shall not live by bread alone, but by every words that comes from the mouth of God. So dapat lagi, araw-araw, meron tayong words na natatanggap comes from the mouth of God. Saan yun? Pwedeng through preaching, makinig kayo ng preaching, o nagbasa kayo ng Bible, o kayo po ay nag-meditate ng scripture. Meron kang words that comes from the mouth of God at may kalakasan ka sa araw na yon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo ang salita ng Diyos para ikaw ay makasurvive at mag-thrive sa mundong ito. Si Joshua, sa Joshua chapter 1, verse 7 at saka 8, si Joshua po, tinransfer sa kanya yung leadership kasi si Moses na maalam na. Imagine nyo, nagkaroon siya ng instant followers na dati hindi naman siya nagli-lead. Nakadepende lang siya kay Moses. Nawala na yung kanyang leader. So, ang lahat ng burden nasa balikat na niya. Paano niya kinaya yung burden na yon? Paano niya napagtagumpayan yung mga challenges na yon? May secret na sinabi si Lord. Para maging matatag, kailangan sundin daw po ang mga kautusan. Pero para malaman mo ang mga utos at ang mga salita ng Diyos, kailangan mong basahin ito. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, you should not forget to read the Word of God, the Scripture. Pagbulay-bulayan mo ito, meditate on it day and night. Sabi doon, para masunod mo yung mga nakasulat doon. At sa gayong magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Sa King James Version nakalagay, meditate on the word day and night so that you may obey what is written on it. And then you will become prosperous and have a good success. Sabihin natin, good success. Success. Ibig sabihin, kung may good success, may bad success. Kaya, yung iba ay hindi nagtatagumpay dahil walang gabay ng salita ng Diyos. So, good success, kasi hindi ka lang na-achieve mo yung iyong dreams, hindi lang nagkaroon ka ng mga bagay na kailangan mo dito sa mundo, kundi napalapit ka pa sa Diyos. Bad success, yumaman ka, nagkaroon ka ng lupa, sasakyan, gumandang iyong karir, pero hiwa-hiwalay kayo, broken family. Ang daming ganon, di ba? Ang daming yaman, daming mga lupain, di ba? Pero, ang relationship sa family, sa asawa, sira. That is bad success. Pero, ang daming achievements sa mga material things. Alam niyo po, ang good success, ito, na-provide na ang pangangailangan mo. Yes, meron ka rin namang mga bahay na ganyan, lupain, pero ang higit sa lahat, nakapag-serve ka kay Lord. Nagagawa mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. That is a good success. Na-fulfill mo, mga pamilya mo, na ilapit mo sila sa Panginoon. Hindi na pariwarang kanilang buhay. Nagkaroon ka ng maayos na relasyon sa Panginoon. Ang iyong buhay pabuti ng pabuti, hindi pa worse ng pa worse. Amen? So, sabihin mo nga sa iyong katabi, God wants you to receive a good success. So, last thing that I will share, yung pang-apat na kailangan. So, ulitin natin, mabilisan. Kinakailangan, we have to connect to God through prayer. Pangalawa ay honor God through worship and praise. And then, regular reading of God's Word. At ang pang-apat, mga kapatid, associate yourself with the Spirit-filled believers. Associate yourselves with the Spirit-filled believers. Meron po tayong kasabihan na, tell me who is your friends and I will tell you who you are. Sino ang mga kasama mo lagi? Kahalubilot sasabihin mo, o sa iyo kung sino ikaw.
Kapag ang kasama natin mga negative people, tiyak, magiging negative ka na rin. The way you act or speak, negatibo ka rin. The way kang mag-isip, negatibo ka ding mag-isip. Nasubukan nyo na po ba na makahalubilo kayo ng mga negatibong tao? Ibang wala nang sinabi kundi mga kamalian. Wala nang pinuna kundi ang kasamaan ng gobyerno, kasamaan ng kapitbahay, or whatever. Ang tawag natin dyan ay mga toxic people. You know, toxic people can affect our entire lives. Yung bang hindi natin magawa yung kung ano yung ipinapagawa ng Diyos kasi parang nahihila ka ng mga negative people sa mga negatibong buhay din. Pero kung gusto mong lumipad ang buhay mo, magkaroon ng kakaibang pangyayari sa buhay mo. Simulan mong bumarkada sa mga taong may pangarap, sa mga taong may gustong marating, sa mga taong ang mga sinasabi ay mga positibong mga bagay. Bakit po? Kasi kung ano yung mga sinasabi natin palagi, yan yung nangyayari. Because your words create something. Walang pera, mahirap ako, wala akong mararating, ganito ako. Ganun. Ganun nga. Pero pag sinabi mong may gagawin si Lord, may miracle si Lord, gagaling ako, di ba? Magtatagumpay ako. I will become successful and victorious. Hindi lang ako mag-survive, mag-try din ako. Di ba ganun? Ako ang kauna-unahang makakatapos sa aming pamilya. Yung mga ganun, di ba? At tandaan mo, pag ikaw ay kasama ng mga taong merong spirito ng Diyos sa kanilang buhay, they can affect you. They can affect your life. Minsan nga, kaya ka laging parang panlubog. Hindi naman dahil sa tamad ka eh. Napapalibutan ka siguro ng mga wrong people. Mga difficult people. Mga people na, lalo na yung mga issues sa buhay. Try to separate from them and find the best place for you. Kasi para yung halaman eh. Ang halaman, katulad ng kamatis, pag inilagay mo yan sa damuhan, itinanim mo sa mga tinikan, anong mangyayari? Instead na mamunga yung kamatis, masosuffocate siya. Hindi siya maging fruitful at maging productive. Kaya dapat yung kamatis, itabi mo lang din sa mga kapwa niya kamatis. Pag itinabi mo sa malunggay, itinabi mo sa wala, hindi masosuffocate yun doon. Tabi mo doon sa mga kapartner niya. Minsan bumili ho ako ng halaman. Diyan sa may Santa Barbara. isang yung kalamansi. Sabi niyan, pastor, napakilala ko pastor dagdagan ninyo sana mga 4 o 5. Bakit gusto ko isa? Kasi alam niyo, ganito yan kinuwentuhan pa ko. Sa halaman, parang meron tayong pollination ba tawag nila doon? Na yung bang nahahawahan ka nung iyong mga katabi, pag nagsosolo daw, yung halaman parang malungkot din. Pero pag may maraming mga kasama, nagiging fruitful din siya. Sabi, gano'n pa yun? Opo, meron kasi tinatawag tayong na pollination. Ang halaman po pala, kailangan din niya ng may mga kabarkada siya. At gaganahan siyang mamunga at mag-produce. Ganon din tayo, mga kapatid. Kapag ang mga kasama natin, sumasama tayo doon sa mga taong merong gustong ma-achieve. Lahat tayo gusto nating merong ma-achieve. Sumama tayo doon sa mga taong merong espiritu ng Diyos. At kung nanghihina ka, lalakas ka. Si Saul. Doon po sa 1 Samuel, chapter 10, verse 5 at saka 6. Sinabi ni Samuel, di nag-uusap sila. Pag alis mo dito, may makakasalubong ka mga propeta, nag-worship. Then, pag ikaw nakasalamuhan mo sila, sa iyo ang espiritu ng Diyos. Kasi nagtutugtugan sila, nag-worship sila Makakasalubong sila, nag-worship sa daan. Sabi ng verse 6, then the Spirit of God will come upon you powerfully. And you will prophesy. Ibig sabihin, yung ginagawa nila, magagawa mo din. Mahahawahan ka, matatransferan ka nila. And you will be changed into a different person. Kaya, minsan, kailangan nating baguhin yung ating mga binabarkada para mabago din yung sitwasyon ng ating buhay. Pag lagi mong kasama mga mangingilo, mga magsusugal, hindi ko po sinasabing
mula ngayon ay huwag na natin silang puntahan. Kasi kailangan din nila ang mag-share eh. Pero yung mas matagal mong lagi mong kasama, kakwentuhan, ka-sharing, kapalitan ng opinyon, dapat yung mga taong mayroong espiritu ng Diyos. Kaya pag may problema ka, may mag-share sa iyo, kaya mo yan. Tutulungan ka ng Diyos. Pag gipit ka, God will provide. Pag may nagsasabi ng problema, God will help you. Ay sabihin mo yun sa mga walang Diyos, sabihin mo yun sa mga walang God, yung hindi nag-believer ni Lord, walang espiritu ng Diyos, tama na yan, inuman na. O, di ba ganon? Eh, anong payo yun? Di, lalo kang lumubog. Pero yung mga may espiritu ng Diyos, ang sasabihin sa iyo, ay yung mga payo na naayon sa kanyang mga banal na salita. Yung mga believers, pagkatapos po nilang makakilala o tumanggap sa Panginoon, mga bagong mga born again pa sila, sa Acts chapter 2, verse 42, ito'y bago pa lang silang nakakilala sa Panginoon. So, ang ginawa po nila, sa halip na sila'y bumarkada doon sa mga dati nilang mga kaibigan na taga-mundo, nagsama-sama yung mga mananampalataya. Para daw makapag-pray, di ba? Pagsama-sama bilang magkakapatid, pagpira-piraso ng tinapay at pananalangin. So, nagpe-prayer sila. Try to imagine that, kapag ang mga kasama mo, mananalangin, pag ikaw hindi ka prayerful, nahahawa ka, naging ma-prayerful ka na rin eh. Naging mapanalangin ka na din. Nahahawahan ka kung anong espiritu meron sila. So, the spirit of a person can be transferred. Kaya, pag nasamahan mo ay mali ang espiritu, may wrong spirit, pwedeng lustful o mayroong negative spirit, it can also transfer to you. Kaya pumili ka ng iyong mga makakasalamuha. Yung mayroong mga good spirit. Para yung spiritong yun, na good spirit, yun ang tatransfer sa iyo. So, associate yourself with anointed people. With spirit-filled believers. Bumarkada ka sa kanila, sumama ka sa kanila. At kung ikaw ay nanghihina, malilip up ang iyong buhay. Bakit? Sa kanilang mga usapan. Minsan, ako'y parang nawawalan ng hope. Kasi Lord, may papatayo kaya pa namin ang yung church? Paano kaya namin? Napapabarkada ako doon sa mga yung nagpapatayo na ng church, ng mga pastor, kila Ninang Alice, doon sa Tagalokban, Fred Lorna, yung mga taga Mindoro, whatever, lahat ang testify nila. Alam mo, pastor, kaya mo rin magpatayo ng kagaya ng sa amin. Kami nga, walang-wala nga kami. 100,000 lang ang pera namin. Pero, kita mo. Sabi ko, Lord, kaya nga din yun. Sila 100 lang. Naipatayo kami, meron 200. Lamang kami. Nakakalip up kaya kapag ang kasama mo na mga tao ay merong Espiritu ng Diyos, may pananampalataya, mahihila ka na ding paitaas. Kaya pag nanghihina ka, sisigla ka. Nawawalan ka ng pag-asa, nagkakaroon ka ng pag-asa kasi sila yung mga taong magpupush sa iyo. Kung paitaas hindi pa kaliwa at pakana, magpupush sa iyo para umabanti ka. Kung parang ikaw ay parang nanlulupaypay, sila yung mga magbabangon sa iyo. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, associate yourself with the spirit-filled believers. Now, before I end, ang sabi ng Hebrew chapter 10, verse 25, huwag kaligtaan ang pagdalo ng ating pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, ano daw gagawin? Palakasin natin ang loob. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Kaya pagka may pupunta dito, batian tayo, yung nakakalakas, hindi yung nakakakalas. Ang ating mga pagbati, nakaka-encourage yung ating mga sasabihin. Kasi yun ang kailangan natin dito yung kalakasan Sabi nila, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. Yes, daming mga sign na mga nakakatakot, daming mga sign na para bagang nakaka-discourage. Pero sa pamamagitan ng mga encouraging word na ating binabanggit sa kanila at mga encouraging word din na ating natatanggap buhat doon sa mga taong yun, nakakalip up yun ng ating spirit.
Kaya, kapatid, kailangan natin lagi ang kalakasan buhat sa Diyos. The only people who can survive and thrive sa pagsubok sa mundong ito ay yung taong mayroong espiritu ng Diyos. At para tayo magkaroon nun, kailangan mo ang manalangin, magbasa ng kanyang salita, sumamba sa kanya, at makahalubilo sa mga taong may espiritu ng Diyos. So, are you ready to be renewed? Are you ready to receive a new strength coming from the Lord? Alam niyo po, hindi ho yun basta nangyayari. Yun po ay dapat ay intentional. Kailangan maging intentional tayo. Sa prayer, maging intentional ka. Mag-worship, gagawin mo talaga yun. Magbabasa ng Biblia, you must be intentional. Kung ikaw ay nanghihina, nalulungkot ka, you must be intentional. Humanap ka ng makakausap, makakahalubilo, kahit sino diyan. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, naka-church meet ninyo. Magpa-pray ka, you must be intentional. Kumonek ka. Sabihin mo sa iyong katabi, kumonek ka kay Lord. Amen? That is the only way para ikaw ay lumakas. So tayo pong lahat ay tumayo. Father, thank you so much for your loving kindness. Thank you so much, Lord. For I believe there are more strength that available for your children today. Inaamin po namin kami po ay nanghina, mga nakaraang mga linggo, mga araw sa trabaho. Marami pong mga ginawa kami, mga estudyante sa pag-aaral nila, pasok sa school. Yung iba ay sa paghahanap ng kanilang mga pangangailangan. Yung iba ay dahil sa mga pangyayari sa kanilang paligid. Lord, mandami pong nakaka-drain ng aming strength. But today, Lord, we are here. We want new strength coming from you. Lord, yung paghihintay namin dito ng kung ilang oras na nandito kami, Lord, hindi nasasayang yon. Alam namin yung wait upon the Lord in this place, na-recharge kami at aalis kaming may pag-asa. Lalabas kami na mayroong hope. Lalabas kami, Panginoon, that we have a strength to move forward even things get hard because of the strength that you have given to each every one of us. God, I pray, ang mga nanghihina at mga napapagal, palitan mo ng kalakasan. Palitan mo ng panibagong sigla, kagaya ng agila. Kami tatakbo ng tatakbo, hindi mapapagod, lalakad ng lalakad, hindi manghihina. Dahil may Diyos kami, Panginoon. Kami, Panginoon o God, ay meron pong ikaw ang magiging silbing power battery namin, Panginoon, na kung saan man kami naandoon, abutan ng panghihina, meron kami, Panginoong backup na kapangyarihan. Meron kaming backup na power sa aming pong buhay. Thank you so much. Ilagay po natin ating kamay sa ating puso. Manalangin po tayo. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng kalakasan sa aking kaluluwa. Panginoong Jesus, ako po'y nagpapakumbaba at inaamin ko po na wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Patawarin mo po ako, linisin mo ang aking buhay, at tulungan niyo po ako na mamuhay na may kabanalan. Manahan ka sa puso ko. Sabihin natin, Holy Spirit, build me with your presence. Restore my life. Help me to fulfill my life's mission. In Jesus' name, Amen. Kung na lang ang magpe-pray. Father, I pray right now, continue to pour out your presence sa inyo pong mga anak. Ikaw ang mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Ikaw ang mag-provide, Panginoon Lord, sa negosyo nila, sa pag-aaral nila, sa pamilya nila, Panginoon. Everything they need, ikaw ang magpo-provide dahil ikaw ang aming source. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palatakan mo natin.